Gaano kabigat ang ating mga kasalanan? Penal substitution. 1 Peter chapter 2 verse 24. Minsan iniisip natin na okay lang ang maliit na kasalanan, yung simpleng pagsisinungaling, paninira o pride. Pero sa totoo lang, walang maliit sa kasalanan. Walang maliit na kasalanan sa harap ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sinasabi na si Jesus mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus. Isipin natin na lahat ng bigat ng kasalanan natin at ng buong mundo, tinala niya sa kanyang sarili. Hindi lang siya basta nagdusa. Tinanggap niya ang kaparusahan na tayo sana ang dapat humarap. Sa doktrina ng penal substitution, makikita natin kung gaano kahalaga at kaseryoso ang naging sakripisyo ni Jesus. Siya ang pumalit sa atin, siya ang tumanggap ng parusa para sa ating pagkakasala. Kung tutuusin, tayo dapat ang mamamatay, tayo dapat ang magdusa, pero dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, si Jesus ang nagsakripisyo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para iligtas tayo. Ang krus ay hindi kwento ng paghihirap. Ito'y kwento ng pagmamahal. Yung klase ng pagmamahal na handang isuko ang lahat para sa kapakanan ng iba. Kaya kapag naisip natin na parang okay lang ang kasalanan, balikan natin ang krus dahil doon natin makita kung gaano kabigat ang naging kapalit ng ating kapatawaran. Ngayon, alam na natin kung gaano kalalim ang ginawa ni Jesus para sa atin. Paano natin siya tinutugunan? Patuloy ba tayong namumuhay sa dati nating mga kasalanan o sinusubukan nating mamuhay ng may pasasalamat at pagsunod? Hindi kailanman biro ang kasalanan, pero hindi rin matutumbasan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sana sa bawat araw piliin nating alalahanin ang sakripisyo ni Jesus at mamuhay para sa Kanya. How heavy are our sins? Penal substitution. 1 Peter chapter 2 verse 24. Our sins are heavier than we often realize. 1 Peter chapter 2 verse 24 tells us that Jesus bore our sins in His body. On the cross, He took the punishment that was meant for us, every lie, pride, and act of rebellion. The cross shows us just how serious sin is. It cost the Son of God His life. So don't take sin lightly. Let your heart break for the ways you've turned from God, but don't stop there. Turn to Jesus. He didn't die just to forgive you, but to lead you in a new way, in a new life. Mourn your sins and follow Him. Our sins were so heavy that only the death of Jesus could pay for them. He took our place, bearing the punishment we deserve so we could be forgiven and made new. The cross shows both the seriousness of our sin and the depth of God's love. So don't take sin lightly. Let it lead you to repentance. But also remember this: because of Jesus, we are no longer slaves to sin. Live free from sin just as you have been set free. Follow Jesus.